So yan no, so kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga ka-Streetwise no, nagpakita na naman po ng pagiging isip bata itong si Sara Duterte. So alam niyo yung ginawa niya? Ng asar. Tapos gumawa pa ng video. At dito po, ang pinapatamaan niya dito ay si Stella Kimbo. So alam naman po natin yung story ng mga ka-Streetwise no, na si Stella Kimbo po ang isa sa mga pinaka nagbawas or gumawa ng paraan para bawasan po ng pondo si Sara Duterte sa 2025 fiscal year. So from 2 billion is magiging 700 million na lang. So dahil dito mga kababayan, no, nabash ngayon ng mga DDS. Actually mga kababayan, gawain po talaga ng mga DDS to. Yung mambash ng mga nangaaway, sabi nila sa mga Duterte. O kita nyo so para makuha natin yung narrative mga kababayan, no, at saka yung video ni Sara Duterte, ito po yung narrative ngayon ng mga DDS. Okay? Si Stella Kimbo daw po ay isang teacher lang daw. Lang, sabi. Pero, naka-designer bags daw. Yung mga brand daw po na ginagamit, yung mga gamit na pinapakita ni Stella Kimbo ay mamahalin. So yan na, merong Chanel, may Goyard, may Dior, tsaka may Hermes. Yan. So, actually, no, ito pa yung ito TikTok video to na hindi ko na i-play kasi merong music eh. So, sabi dito, dating teacher level up, 'di ba? So ngayon, ang pinapalabas nila ngayon, kurakot daw po si Stella Kimbo dahil daw po sa gamit. Okay. Ito Meron pa silang isang narrative dito eh. Ito si Balungot, yung tandang Balungot, no? So, an inspiration to all public school teachers so you can live a life. So, yan, no? So, ito daw si Stella Kimbo dati, pero ngayon daw po ay Hermes, no? Yung bag daw ay $36,000, no? Yan. 2 million pesos daw po yung bag. Okay. So, ngayon mga ka-Streetwise, ang pauso nila ngayon, ito. Ito. Merong video dito na papakita ko sa inyo. Ito yung sinasabi ngayon ni Zoraida. Okay? Sorry, Zoraida tuloy. Ni pangalan nito, ni Trixie. Okay? Pogi talaga ni Trixie, no? Sige. Pwede siyang imbestigahan. Kasi hindi po enough na mahal ang gamit at beyond that. Diba? Baka naman may explanation siya. So, kailangan tingnan natin. Baka naman heredera siya. Mayroong tagong yaman. O, yan. So, ngayon, ang gusto ngayon ng mga DDS ay lifestyle check. Okay, sige. Actually, hindi ko naman kakampiyan si Stella Kimbo dito eh. So, ang point natin dito mga kababayan, kung gusto niyo ng lifestyle check, dapat lahat na ng politiko. Isama nyo na si Sara Duterte, isama nyo na si Digong, si Pulong, si Baste, pati yung presidente natin si PBBM. Pati si Presidente Marcos, pati mga Duterte, lahat na sila i-lifestyle check. Ayan ang pangit sa mga DDS, masyado kayong selective eh. Parang yung nangyari sa MOOE. Sabi ng mga DDS, sabi nila Sasot, nila Mr. Sasot, na yung MOOE daw po ay corruption. Kailangan daw pong i-liquidate ito. Pero in reality mga kababayan, pati rin ang mga Duterte, pati rin po si Sara Duterte, may MOOE din. MOOE. So, ayan ang pangit sa inyo eh. Sa totoo lang, ayan po ang pangit po sa mga DDS. 'Di ba? Ang gusto ninyo, selective kayo masyado, nagche-cherry pick kayo masyado. Kung gusto ninyo ng lifestyle check, bakit si Stella Kimbo lang? Porket ba na nasita or binawasan yung budget ni Sara Duterte at isa dito si Stella Kimbo, ang gusto niyo na ngayon ay lifestyle check, lahat na. Lahat na lang. O pati yung mga Duterte, pati yung Sal Indio Duterte, pati yung mga tagong yaman ni Duterte kay Kibuloy, halongkating lahat yan. Hindi pwede si Stella Kimbo lang. Di ba? O pati si PBBM, para fair. Ayan ang pangit sa inyo. Pangit na nga ng mukha ninyo. Mukha na nga kayo hindi naliligo. Ganyan pa yung narrative ninyo. Ang baho. So ngayon mga kababayan, no? So dahil po dito sa pangyayari po na to, alam nyo ginawa ni Sara. Nag-isip bata na naman po si Sara Duterte. So actually, may video dito na kumakalat po ito kahapon pa. So itong ginawa ni Sara Duterte, ito is patama ito kay Stella Kimbo. Tingnan nyo to kung gaano kaisip bata to, no? sorry. So ayan. So ito. Okay, game. Lakihin natin. Yan ang pogi talaga ni Sara, no? Sige, Gusto ko lang i-share sa inyo ang aming kusina. Ito, yan.
LV mo ang trapuday. Oh, tangan na, parang kabayo tumawa, no? So, ganyan ba yung gusto ninyo maging presidente, mga DDS? Actually, bilang isang public servant at bilang isang politiko, ang pangit tingnan, napaka-bad shot tingnan, na mayroon na ang style po ni Sara Duterte para sagutin or batikusin ang kapwa niya politician ay sa video na parang bata. Parang bata to, mga kababayan, di ba? Parang, tingnan nyo, meron ako dito, di ba? Isip bata. Oh, yun, oh. So, yung basahan dito, kasi parang ang lumalabas dito, trapo na Louis Vuitton. Ayun eh. Lang isa dyan. Oh, baliw na talaga to, no? Zay, tulungan mo ang LV na trapuday. Actually, no, hindi naman masyadong nakakaasar. Pero ang point dito, mga kababayan, isip bata po talaga. Ayun ang point natin dito, isip bata talaga. Well, kung gusto mong batigusin si Stella Kimbo, ba't hindi mo na sabihin? Hindi yung magpaparinig ka pa ng ganyan na may trapo. Gusto ko naman. Nagsasabliminal message siya na pero ang ending is nagmumukha siyang tanga. 'Di ba? So ngayon, mga kababayan, no, medyo magdibang tayo ng konti dito. So sabi kasi nila si Stella Kimbo daw po ay public school teacher lang daw dati. Okay. Ayan ang sabi ni Tandang Balungot, no. So mga kababayan, no, so ni-research natin. 'Di ba? So ito yung profile ni Stella Kimbo. So Stella Kimbo was born on March 23, 1969 to food scientist Estrella Alabastro. So ito yung totoo niya pangalan eh. Estrella Alabastro, no? So syempre nag-asawa na kay naging Stella Kimbo. So ngayon, mga babae, no, sa bandang baba, ito So she studied at UP Diliman and obtained her Bachelor in Science of Economics, summa cum laude in 1991. Master of Arts in Economics in 1993 and Doctor of Philosophy in Economics in 2000. So, ibig sabihin nun, mga kababayan, ekonomista po si Stella Kimbo at siya po ay graduate with honor tuloy, summa cum laude. O si Sara Duterte ba, meron bang ganito? Balita ko nga, kick-out pa raw ito sa San Sebastian, no? San Sebastian o San Beda, para kayo ng chismis na naririnig ko eh. So, una, mga kababayan, si Stella Kimbo po ay ang isa po sa pinaka-popular na estudyante sa UP dati, sa UP Diliman, kasi nga po summa cum laude siya. And then, mga kababayan, ang sinasabi nila dito, ito So ito, sabi dito, Kimbo worked as a professor and a department chairperson. Tandaan nyo, department chairperson ito at the University of the Philippines School of Economics. From 2011 to 2013, Kimbo served in the rank of full professor into the Prins Claus Professional Chair at the Erasmus University Rotterdam in the Netherlands. So mga kababayan, yung pagiging professor po sa what they call this, sa UP, so tingnan natin kung magkano sweldo niya na. Tingnan lang natin sige. So type natin, no, department head UP salary. Ayan, so itong lumalabas dito, mga kababayan, pumapalo siya ng 1 million per year. Teka lang stop natin to. Pakita ko sa inyo. Hindi, at least meron lang akong gustong ipunto dito eh. Sige. Para meron tayong ebidensya, no? Pakita ko sa inyo. Ito, yan. Bali ang sweldo ni Stella Kimbo nung siya ay department head sa UP ay 1 million every year. So, 100,000 every month. Ay na lumalabas base sa research natin. Okay. So, malit nga naman, mga kababayan, para makabili nga si Stella Kimbo ng mga designer bags. Pero mga ka-streetways, no, kung babalikan po natin yung profile ni Stella Kimbo, kung babalikan natin. Kasi meron lang akong gustong ipunto dito eh. Okay, just bear with me lang. Ito, yan. Okay. So dito, mga kababayan, bukod sa pagiging department head niya po sa UP, may sinasabi pa dito, no? From 2011 to 2013, Kimbo served the rank of full professor into Prins Claus Professional Chair at the Erasmus University Rotterdam in the Netherlands. So ito, mga kababayan, magkano sweldo nito? So ibig sabihin nito, bukod sa pagiging teacher niya po sa UP,
meron pa po siyang professor rank sa Prince Close Professor Chair. So magkano sweldo niya diyan? So ang sweldo niya dito pumapalo is 94,000 per year. Euro. 94,000 euro. So pumapalo itong mga kababayan kasi 61 eh. 61 isa eh. Multiply natin ha. Teka lang, medyo mahina tayo sa mate. So 61 times 94,000. Okay, 94,000. Ano ba yan? Okay. So pumapalo ng 5 million. Okay, bali pumapalo ng 6 million. 6 million every year. 'Di ba? Kulang-kulang 6 million every year pong sweldo ni Stella Kimbo. Tapos 6 million pesos 6 million pesos divide natin sa 12. So 500,000 every month. Okay. So kahit pa paano mga kababayan, 500,000 every month po ang sweldo ni Stella Kimbo nung siya po ay teacher. At syempre meron pa siyang pagtuturo sa UP. So more than 500,000 every month niya, and then bigla siya naging congressman. Okay. So at least you get the point, no? Kasi yung sinasabi ninyo na malabo siya makabili ng mga designer bags, kaya naman. 500,000 every month. Tapos meron pa siyang asawa. Tapos ang asawa niya po dati is politician. Ayan, no? So, kalyado pala ni Duterte dati to, no? Tama ba? Okay. Deputy Speaker of the House of Representatives. So, Deputy Speaker siya dati no panahon ni Pantalon Alvarez, no? So, ayan, ito yung asawa ni Stella Kimbo, si Miro Kimbo. At siya po ay dating congressman ng Marikina. So, natapos niya yung term niya, no? From 2010 to 2019. Ay, ito nakalagay yan, no? Yan, di ba? So, nung nag-aaral po, ay nung nagtuturo si Stella Kimbo sa UP at saka sa Netherlands, na kumikita siya ng 500,000 pesos every month, congressman naman yung asawa niya. Okay? Tapos mga kababayan, no, ang nakita ko pong salin ni Miro Kimbo is 12 million sa ngayon, no, yung net worth niya. Ang wala kong kasama yung bag ni dyan, ni Stella Kimbo. So ayan, no, at least you get the point. No? Ang point natin dito, no, hindi natin pinagtatanggol si Stella Kimbo. Ang sinasabi natin dito, ako naniniwala naman ako na halos lahat ng mga politiko magnanakaw yan. Naniniwala ako don't get me wrong, hindi talaga ako pro-government totally. Naniniwala ako na merong mayor, merong congressman, di ba? Merong governor na talagang mga kurakot. So ngayon, kung ang gusto ng mga DDS ay i-lifestyle check si Stella Kimbo, i-lifestyle check na lahat. At ang bullshit kasi dito mga babayan, ang pinakarason ng mga DDS para i-lifestyle check si Stella Kimbo dahil po doon sa pagtapyas po ng budget ni Sara Duterte. So ang ending, ang motivation talaga nila, hindi po taong bayan, kundi po pagprotekta lang po sa mga Duterte. Di ba? Bullshit mga kababayan. Bullshit to the highest level po ito. Ganyan po talaga mga DDS, no? So yun mga ka-streetwise, no? So kayo po, ano po masabi nyo nga po dito sa ginagawang katangahan na naman ng mga DDS na lifestyle check daw, no? Lifestyle check, hindi lifestyle check nyo lahat, pati yung mga Duterte na yan, di ba? Yung salin ba ni Digong napakita na? Yung salin ba ni Sara naglabas na? Di ba hindi pa rin? So yes, agree ba kayo dito sa sinasabi natin? So pa-comment lang po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. Ayan po sa Team Replays. So pa-like, pa-subscribe, at kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So thank you mga kababayan, kita na ulit tayo sa susunod na video. Salamat.